Natalo na naman ang San Miguel Beer kagabi dito naman sa Reino Shine Elasto Painters. At katulad nung nangyari doon sa game sa NLEX, lumamang dito sa 4th quarter ang San Miguel pero natambakan sila nung bandang huli. Nag 12-0 run ang mga bataan ni Coach Yeng Giao at hindi na nakabawi itong San Miguel. At dahil dyan ay pinalitan na ng San Miguel Beer itong si Quincy Miller na naka 12 points lamang dito sa game nila kontra Elasto Painters. At ang pinalit sa kanya ay itong si Torren Jones. Itong si Torren Jones, ayon dito sa mga reports, ay nandito na sa Pilipinas at maglalaro dito sa susunod na game ng San Miguel Beer kontra Terra Firma. 6'9 itong si Torren Jones at ito ay ayon dito sa mga reports ay isa dun sa mga top prospects talaga at mukhang mahusay ito. Naglaro itong si Jones dito sa Abejas de Leon sa Mexico City, dito sa top professional league sa Mexico kung saan nakasama niya yung dating San Miguel Beer import na si Benny Boatwright. Naglaro na rin itong si Jones dito sa Australia, Dominican Republic, United Kingdom, Saudi Arabia at sa iba't ibang bansa. Ang nakikita natin dito kay Torren Jones base dun sa mga highlights niya ay ito ay inside player. So mukhang magiging post-up player na naman ito, parang EJ Sike. At ano kaya, magiging tama kaya to para dito sa San Miguel? Dahil mukhang kinakailangan talaga ng San Miguel Beer ngayon ay isang floor spacer. Ibig sabihin, yung merong perimeter game. Okay sana to si Quincy Miller kaso hindi pumapasok yung mga perimeter shots niya. Mas maganda kung makuha talaga ng San Miguel ito si Benny Boatwright. Ang problema, meron kasi itong injury kaya hindi makapaglaro. Kaya sa ngayon, naghahanap sila ng papalit. Pero dapat siguro ay kumuha sila yung import na may perimeter game dahil yan ang kinakailangan nila. Nakita naman natin nung nangyari dito nung si Sike import nila, pinabayaan ng Hinebra na tumira doon sa perimeter dahil nga hindi siya consistent. Ayon dito sa mga lumalabas na reports ngayon, ay ito raw San Miguel Corporation ay hinaharang yung pagpasok ng dalawang kumpanya na gusto sanang bilhin itong Terra Firma Jeep at Northport Batangpier. Hindi natin masabi kung ito nga yung Star Horse Shipping Lines at yung Family Brand Sardines, pero ang report mukhang ayaw daw payagan ng SMC na bilhin itong Terra Firma dahil mawawalan sila ng farm team. At mukhang yan ang dahilan kung ba't mahihirapang pumasok yung mga bagong koponan dito sa PBA. Na ang gusto kasi ng mga bagong team sa PBA ay bumili na lamang nung existing franchise. Ibig sabihin hindi sila magtatayo ng sariling koponan, bibili na lang nila yung isa. Katulad ng ginawa ng Converge na binili itong Alaska Aces. Pero mukhang ayaw pumayag nitong SMC na ibenta itong Terra Firma dahil syempre sila nakikinabang dyan. Kaya yan ang aabangan natin kung ano mangyayari dito. Pero mukhang malaking problema yan para dito sa PBA kung sakaling hindi pumayag ang SMC dahil alam natin majority sila dito pagdating sa botohan. Nandyan ang tatlong SMC teams plus yung Northport at Terra Firma. Kaya yan ang magiging problema ngayon dito kung haharangin ng SMC yung pagbenta ng mga nasabing koponan. Very disappointed syempre mga fans na nangyaring ito dahil ang gusto nga ng mga fans maalis na itong Terra Firma dito sa PBA. Kung sakasakali na hindi papayagan yan, ang laking dagok nito para dito sa liga. Kaya abangan na lang natin kung anong mangyayari dito kung matutuloy nga o kung makukumbinsin na lang yung SMC na payagan ng ibenta yung Terra Firma. Dahil sa totoo lang, wala namang nagagawa itong Terra Firma dito sa PBA kung hindi palakasin itong San Miguel at Barangay Hinebra. Kaya abangan na lang natin kung matutuloy nga yung pagbenta ng Terra Firma at baka pati na rin itong Northport Batangpier at saka itong Blackwater Bossing. Kaya abangan natin kung matutuloy yan. Sa panig ng Barangay Hinebra ngayon, ang tanong ay ito kayang si Ben Adamos ay aalis na dito sa kanilang lineup. Dahil nandiyan na si Troy Rosario, alam natin na yan ang gagamitin ngayon ni Coach Timco na power forward at most likely yan din muna center habang nagpapagaling pa itong si Jamie Malonzo. So ang tanong, anong mangyayari kay Ben Adamos? Si Ben Adamos ay nagpalipat-lipat na ng mga koponan dito sa PBA pero hanggang sa ngayon ay parang hindi pa niya nararating yung kanyang potensyal. Kaya nga sabi ng iba, sana dito sa Barangay Hinebra ay magawa na niya yan. Pero so far parang hindi pa rin dahil ilang beses na yung sinubukan ni Coach Timco, parang hindi talaga nag-fit dito sa triangle offense niya. At maski sa depensa medyo mahina ito. Kaya nga sa totoo lang, kung maganda nilalaro ni Adamos sa depensa, di sana hindi na kinuha ni Coach Timco nitong si Jody Vance. Isipin ninyo, kumuha si Coach Timco ng isang retiradong player dahil hindi maganda nilalaro ni Adamos.
So iyan ang naging problema dito. So wag na tayong magtaka kung ito si Adamos matrade na ng Barangay Ginebra, lalo na at nandiyan na itong si Troy Rosario. Ngayon, alam natin na si Coach Tim Con maikli rotation yan talaga. Pero dito sa Commissioner's Cup, kung saan mga 6'8", 6'9", 6'10 yung mga import na kalaban, baka mapilitan siyang gumamit ng iba pang additional players. Lalo na hindi pa natin alam kung kailan makare-recover itong si Jamie Malonzo at si Jeremiah Gray, plus itong si Isaac Go. So yan ang aabangan natin dito sa Barangay Ginebra kung sakasakali. Kaya ngayon, yan ang masasabi natin dito sa Barangay Ginebra na mukhang kinakailangan talaga na gumawa sila ng paraan para mag-decide na kung ano ang gagawin dito kay Ben Adamos. Kung ito iti-trade o kung siya mananatili pa dito sa Gene Kings. Dahil syempre kung ikaw ang Ginebra, gusto mong masiguro na maximize mo yung lineup mo at yung mga magagaling na players talaga ang makukuha at magagamit nitong si Coach Tim Con. Kaya malamang to si Ben Adamos, ma-trade na talaga. Ayon dito kay Coach Yeng Giao, itong si Luis Villegas ay out na for the rest of the season na naman dahil dito sa kanyang knee injury. Kung inyong maaalala, ito si Villegas hindi naglaro nung kanyang first season sa PBA dahil sa ACL. Ngayon namang second season niya, hindi na naman siya maglalaro dahil dito naman sa kanyang tuhod. Sabi ni Coach Yeng Giao, ang mangyayari daw, i-restructure yung buong tuhod nitong si Villegas at mag-undergo na naman ng surgery. So, ibig sabihin 2 years na ito si Luis Villegas na hindi maglalaro para dito sa Rain or Shine. Sayang yung draft pick dito ng Rain or Shine dahil may oportunidad sana sila nakunin itong si Xavier Lucero o kaya si Brandon Bates. Pero pinili nila itong si Luis Villegas. Ang matindi pa dyan, noong pinili ng Rain or Shine itong si Luis Villegas, meron na tong ACL injury. So hindi naman nangyari na dinraft nila si Villegas na healthy pagkatapos nagka-injury, hindi ganon. Kahit may ACL itong si Villegas ay dinraft pa rin ng Rain or Shine Elasto Painters. At healthy naman itong si Brandon Bates. Kaya yan ngayon ang naging problema dito sa Rain or Shine. Nakita natin kung paano naglalaro ngayon itong si Xavier Lucero at itong si Brandon Bates para sa Meralco at sa Northport o sa Magnolia rather. Kaya sa ngayon, medyo sayang yung draft pick dyan ni Coach Yeng Giao at hindi na ako magtataka kung susubukan nilang i-trade. Pero sa totoo lang, mahirap i-trade to si Villegas kung ganyan na out for the season na naman. Sayang dahil 6'8 pa naman ito. At sinabi ni Coach Yeng Giao na kahit ganyan na nangyari ay mag-i-invest na lang sila for the long term para dito kay Luis Villegas. Tignan natin kung makare-recover yan. Wag naman sana mangyari dito kay Villegas katulad nitong kay Jonathan Gray. Natatandaan ninyo yung sa Northport, yung scorer ng Northport si Jonathan Gray, palaging na-injure hanggang sa bandang huli ay hindi na nagamit. Shout out kay Joseph Pineda, Joshua Giray Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Michael D., Alicia Garcia, Dexter Domer, Enju Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, Anthony Alon family, Jonel Alagon at Celino Valles family, pati na rin ang iba pa nating mga nagasubaybay.